JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jom. Taong 2000, probinsya ng Capiz. Bakasyon noon. Mainit ang panahon. Halos sumisingaw ang init mula sa sementadong kalsada sa lungsod ng Iloilo. Tatlong magkakaibigan ang sabik na magpahinga mula sa hirap ng pagiging estudyante sa kolehiyo. Si Jom, Dodoy at Ray, pawang mga mag-aaral ng engineering sa isang universidad sa Iloilo at kasalukuyang nasa huling taon ng pag-aaral. Si Jom ay 20 taong gulang. Matipuno ang pangangatawan. Medyo tahimik at seryoso sa klase. Apo siya ng isang kilalang albularya sa baryo ng Iloilo, si Lola Bina. May kaunting kaalaman si Jom sa mga bagay na may kinalaman sa kababalagan, pero madalas niyang itinatago ito sa mga kaibigan. Si Dodoy naman 21 taong gulang, ang pinakamasayahin sa kanilang tatlo. Palabiro, palagi may dalang baon na kwento at higit sa lahat malakas kumain. Samantalang si Ray 20 taong gulang lang din, mas maingat at praktikal. Pero kapag nagkakayayaan ang magkakabarkada, siya ang unang sumasama. Pagod na sila sa sunod-sunod na pagsusulit, proyekto at walang katapusang gawain sa eskwela. Kaya naman habang kumakain sila ng tanghalian sa kantin, lumabas ang ideya ng isang maikling bakasyon. Mga pre, grabe yung taon na to ah. Walang katapusang pagsusulit. May mga proyekto pa. Sobrang nakakapagod din pala maging estudyante ng engineering. Wika ni Jom. Tiis lang mga pare, konti na lang. Matatapos na tayo sa susunod na taon. Wika ni Dodoy. Oo nga pero teka. Malapit na rin ang bakasyon natin ah. Ano, maglalakwatsa ba tayo? Punta kaya tayo sa Capiz. Maganda daw yung dagat dun ah. May mga masasarap at malalaking talaba. Wika ni Ray. Habang nag-uusap ang tatlo, may isang kaklase ang tahimik na nakikinig. Si Tiboy. Nasa 20 taong gulang din nung mga panahong yun. Bagong lipat siya sa paaralan. Simula nang pumasok, hindi ito nakikisalamuha sa iba. Madalas mag-isa lamang, nakatungo at bihirang magsalita. Kung tanungin man ng grupo, iisa lang ang sagot at wala nang dagdag. Ngunit ngayong araw, para bang napilitan siya magsalita. Pasensya na ha. Pero narinig kong usapan nyo, taga-Capiz kasi ako eh. Baka gusto nyong puntahan yung sa amin. Nagulat ang tatlong magkaibigan. Hindi nila akalain maririnig ang boses ni Tiboy. Abay, ikaw pala yan, Tiboy. Ngayon ka lang nagsalita ng ganyan ah. Pero sakto pala. May lugar na tayong pwedeng puntahan at isa pa, may lokal tayo makakasama. Ano Tiboy? Ayos lang ba kung sa inyo kami tumuloy ng ilang araw? Para sana masulit yung bakasyon. Aba oo naman. Siguradong matutuwa si nanay at tatay kapag nakapunta kayo sa lugar. Sakto rin. Malapit na ang karawan ng kapatid ko. Mas masaya kung may mga bisita akong kasama. Ayos, kaarawan. Sigurado maraming pagkain doon, Tiboy. Buti na lang narinig mo kami. Tahimik si Jom habang nakangiti. Pero hindi tulad ng karaniwang ngiti sa mga kaibigan. May kakibat itong kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ramdam sa dibdib na malumanay na pangamba. Isang kutob ang bumubulong sa isipan. Mula pagkabata, itinuro sa kanya ni Lola Bina na laging makinig sa sariling pakiramdam, lalo na kung may kinalaman sa mga taong hindi pa lubos na kilala. Sa unang pagkakataon, wari may bumubulong kay Jom na mag-ingat kay Tiboy.
Lumipas ang araw, nagpatuloy ang klase. Nang sila'y pauwi na, nagsalita si Jom. "Mga pare, seryosong usapan ha. Sigurado ba kayo? Hindi pa natin ganun kakilala si Tiboy eh." Ikaw naman, Jom. Huwag kang mapanghusga, pare. Mabait naman siya. Tahimik lang. Kaya napaghihinala ang may sariling mundo. Oo nga, at saka libre ang matutuluyan natin. Libre din ang pagkain. Ano pa pang hahanapin? Ito na yata yung pinakamagandang bakasyon eh. Kayo talaga ho, kapag libre palagi kayo nandyan. Basta, iba kasi yung pakiramdam ko eh. Bahala na kayo, pero ako, magdadala ako ng mga gamit na hindi nyo alam. Hindi na kumibo si Ray at Dodoy. Akala nila ay simpleng biro lang ito ni Jom. Pero sa isip niya, seryoso itong maghahanda ng mga baong proteksyon. Kinagabihan sa bahay nila Jom, nakita niya si Lola Bina na nakaupo sa kusina, abala sa paghahalo at paggawa ng mga gamot mula sa iba't ibang halaman. Matanda na si Lola Bina, subalit kita pa rin ang kanyang lakas at talas ng pakiramdam pagdating sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. "Magandang gabi po, Lola. Mano po sa inyo?" Nga pala, may gusto po sana akong sabihin eh." Gabi ka na namang umuwi, Jom. Ano ba yon? Gagala na naman kayo ng mga kaibigan mo, ano? "Opo, Lola. Hindi pa nga ako nagsasalita. Alam mo na kagad yung sasabihin ko." Syempre naman, Jom. Kilala na kita. Wala kang may tatago sa akin. Pero bakit? Saan ba kayo pupunta? "May lakad lang po kami ng mga kaibigan ko sa Kapis po. Sa lugar nila Tiboy, kaklase po namin." Biglang natigilan si Lola Bina sa paghahalo ng halamang gamot. Tumigil sa paggalaw. Tumango. Tumingin ng matalim sapo. Halatang may halong pag-aalala at pagtataka. Kapis. Makinig ka, Jom. Kapag tumuloy kayo, dalhin mo ang mga ito. Iba't ibang uri ng gamit, pero ang langis na ito may dasal na nakapaloob. At itong kalamansi, ilagay mo sa bulsa ng salawal mo. Si Lola naman, ang dami niya no. Nakakaya sa mga kasama ko baka pagtawanan ako nila Dodoy at Ray. Huwag kang magpatawa, proteksyon yan. Tandaan mo, Apo, hindi lahat ng kausap mo ay siyang talagang nakikita mo. Ang mga aswang, hindi palaging lumilipad na halimaw sa gabi. Minsan, nakikisalo, nakikikain, nakikihalubilo. Ngunit ang dugo nila ay iba. Ang hangarin ay palaging masama. Natahimik si Jom. Ramdam ang bigat ng boses ni Lola Bina. "Pero Lola, paano ko malalaman kung may daya ang pagkain? Ano bang tawag dun? Sa bulag?" Kinuha ni Lola ang isa sa mga kalamansi at pinisil. Pinatak ang katas sa isang malita peraso ng tuyong karne na nasa mesa. Tignan mong mabuti, ganito yan. Kapag ang pagkain ay galing sa masamang nilalang, lalabas ang tunay nitong anyo sa oras na mapatakan ng katas ng kalamansi. Maaring magkulay itim. Umalingasaw ang mabahong amoy. Doon mo malalaman kung ligtas ba o hindi. Huminga ng malalim si Jom. Kinuha ang mga gamit. "O sige po Lola, dadaling ko po ang lahat ng yan. Pero sana naman, walang masamang mangyari sa amin doon." Hinawakan ni Lola Bina ang kamay ng apo. Tumingin sa mga mata. Apo, makinig kang maigi. Hindi ko sinasabing huwag kang magtiwala, pero palagi mong papakinggan ang kutob mo. Huwag basta-bastang tatanggap ng pagkain at inumin, lalo na kung hindi mo kilala ang nagbigay. Higit sa lahat, huwag mong kakalimutan na may mga nilalang na nagtatago sa anyong tao. Pagsapit ng gabi, hindi kaagad nakatulog si Jom. Nakaiga siya sa kwarto at nakatitig sa kisame. Naririnig ang mga kuliglig
at huni ng palakas sa labas. Subalit mas malakas ang pintig ng kanyang dibdib. Sa isip niya, paulit-ulit ang babala ng kanyang lola na ang mga aswang hindi kaagad nakikilala hanggat hindi sila karap sa dilim. Ngunit sa kabilang banda, sabik din siya makasama ang mga kaibigan sa isang bakasyon. Matagal na rin mula nang sila ay nakapamasyal. Kinabukasan maaga silang nagkita sa harap ng universidad. May mga dalang backpack, may baon at punong-puno ng kasabikan. Dumating si Tiboy at may suot na simpleng kamiseta. Dala ang maliit na supot ng pasalubong para sa kapatid. Habang nasa bus, nag-usap sina Dodoy at Ray. Si Jom naman ay nakatingin sa bintana. Sinusulyapan ang asul na langit at malawak na palayan na dinadaanan. May kaba sa dibdib na hindi niya masabi. Pagdating sa bayan, sumakay sila ng tricycle papunta sa baryo nila Tiboy. Mga iyo, saan ba kayo tutungo? Sa amin ho, dun sa kabilang baryo malapit sa dagat. Malayo sa Kabiasnan. Biglang natahimik ang driver. Animoy may naalala na hindi dapat pang banggitin. Dahan-dahang kumunot ang noo. Bagyang yumuko. Marahan siyang lumapit kay Jom. Bumulong. Nako iyo, mukhang malayo yun Mag-iingat kayo Ang sabi, maraming kwento sa lugar na yun May mga pamilya ng aswang na naninirahan. Napayuko si Jom. Hindi niya binanggit kahit kanino ang narinig. Subalit lalo siyang kinabahan. Pagdating sa bandang unahan, doon na lang sila binaba ng driver. Hindi na ito naglakas ng loob na tumungo pa sa mismong baryo nila Tiboy. Marahil dahil sa kaba o ayaw din na mapalapit sa lugar na yun. Bago tuluyang bumaba, pinaalalahanan uli sila ng driver na mag-ingat. Pagbaba ng tricycle, huminto muna ang apat sa gilid ng kalsada. Malapit nang magdilim at ang paligid ay nagiging kulay kahel dahil sa paglubog ng araw. Ang hangin ay malamig, may kakaibang bigat. Wari may halong amoy na hindi mawari ni Jom. Mula roon ay naglakad sila sa makitid na daan. Patagilid sa pagitan ng mga simpleng bahay na may agwat sa bawat isa. May maliliit na bakuran. Ang tunog ng mga alon ay marahang umaalingaw-ngaw sa hindi kalayuan. Kasabay ng ihip ng hangin ay may dalang alat. Paminsan-minsan makakarinig ng huni ng mga ibon, ngunit parang may kakaibang tono. Tila sinusundan ang kanilang bawat hakbang. Habang papalapit sila sa baryo, lalong naramdaman ang katahimikan ng paligid. Animoy pinagmamasdan sila ng kung sino. Ay, salamat nakarating din. Ang haba ng biyahe, parang naluto ko sa init at alikabok. Oo nga, pero sulit naman. Tahimik sa lugar na to. Parang nasa ibang mundo ka. Tahimik si Jom. Ang mga mata ay palipat-lipat. Sa mga kawayan, sa mga bahay na yari sa pawid, at mga manok na nagtutukaan sa bakuran. Pagdating sa bahay nila Tiboy, sinalubong sila ng mga magulang nito at ng nakababatang kapatid na babae. Ang bahay nila ay simple ngunit kakaiba. Isang kubong nakatayo malapit sa dalampasigan. Sa harap nito, naroon ang malawak na bakuran. May mga gulay at ilang kahoy na nakatali. O anak, nandito na pala kayo. Pumasok na kayo ng mga kaibigan mo nang makapagpahinga. Mukhang pagod na pagod kayo sa biyahe Wika ni Nanay Ites. Mga iyo, huwag na kayo mahiya. Pasok na kayo dito, huwag kayo matakot. Hindi naman kami nangangain Wika ni Tatay Tarsing. Si tatay talaga. Huwag niyo pong takutin ang mga kaibigan ko. Natawa si Tatay Tarsing. Subalit kapansin-pansin ang matalim na tingin kay Jom na halos hindi nagsasalita. Pumasok sila sa bahay. Maliit lamang ito ngunit malinis. Ang mga gamit ay nakaayos ng mabuti. Sa dingding ay may nakasabit na mga lumang lambat at kahoy na sagwan
tanda ng pangingisda bilang kabuhayan ng pamilya. Habang lumalalim ang gabi, lalo nilang naririnig ang hampas ng mga alon na tila nakikipag-usap sa pandinig. Bandang 7:00 ng gabi, naghain si Nanay Ites ng hapunan. May nilagang baboy, adobong pusit na bagong huli, pritong isda na galing mismo sa dagat sa tapat ng bahay nila. Sa wakas, makakakain na rin tayo. Ang sarap ng mga ulam ah. Siguradong mabubusog ako dito. Ngunit si Jom, nakatitig lamang sa mga pagkain. Pasimpleng kinuha ang kalamansi mula sa bulsa. Piniga ang katas sa nilagang baboy, maging sa pusit at pritong isda. Walang nangyaring kakaiba. Ligtas para kainin. Nakahinga siya ng maluwag at nagsimulang kumain. Pagkatapos ng hapunan, tumambay sila sa labas ng tahanan. Ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang hangin ay malamig. Habang nag-uusap si Ray, Dodoy kasama si Tatay Narsing, lumapit si Tiboy kay Jom. Jom, nakita kita kanina. Pinigaan mo ng kalamansi yung ulam. Pasensya ka na pare ha. Bilin kasi ni Lola Bina eh. Alam mo naman, yung mga kwento tungkol dito sa baryo mo. Naiintindihan kita pare. Pero tandaan mo, hindi lahat ng taga rito ay masama. Kinabukasan maaga silang nagising upang mamasyal. Ang sikat ng araw ay bagyang naglalaro sa ibabaw ng dagat, habang ang hangin mula sa tabing dagat ay malamig at may halong alat. Habang naglalakad sa makitid na daan papuntang plaza, nadaanan nila ang isang karinderya, dinadagsa ng mga tao. Ang karinderya ni Aling Belen. Sikat ito dahil sa masarap na lugaw, lalo na sa mga dayo at turista na dumadaan sa dalampasigan. Kitang-kita ang usok na nagmumula sa malaking kawa. Amoy na amoy ang bango ng sabaw na tila tumatagos sa bawat daanan. Pare, amoy palang panalo na. Bili tayo oh. Oo nga, gutom na rin ako eh. Sabi ng iba, sikat daw dito yung lugaw niya dahil maraming sahog. Kagad silang pinigilan ni Tiboy. Tumayo at tumingin ng seryoso. Huwag kayong bibili dyan. Huwag nyo nang subukan. Nagulat si Ray at Dodoy. Halos hindi makapaniwala sa sinabi. Ha? Eh bakit naman ang daming kumakain oh? Hindi nyo naiintindihan. Hindi basta lugaw ang binebenta ni Aling Belen. Kaya nga, hindi siya binibili ng mga taga rito eh. Ang mga sangkap niya, hindi lahat galing sa manok. At yung iba delikado, hindi para sa ordinaryong tao. Natigilan si Jom. Bumalik sa isip niya ang mga bilin ni Lola Bina tungkol sa kalamansi. Doon niya napansin na kakaiba ang sabaw sa kawa, hindi kulay dilaw na karaniwang lugaw. Sa mismong sandaling yun, lumabas si Aling Belen mula sa loob ng karinderya. Nakaputing duster, payat ngunit matalim ang titig na parabang kayang basagin ang bawat sulok ng isip ni Jom. Nakatingin siya direkta kay Jom at ang ngiti niya, kahit kaakit-akit sa unang tingin, may dalang panganib. May kasamang babala na hindi maipaliwanag. Mga iho, bakit hindi kayo pumasok? Tikman niyo ang pagkain. Siguradong mabubusog kayo. Nalaglag ang tingin ni Jom sa mga kamay at doon niya napansin na may bakas ng dugo sa kuko ni Aling Belen. Kagad itinago ni Aling Belen ang kamay sa likod ng duster. Sapat na ito para magdulot ng matinding kaba. Bumilis ang tibok ng puso ni Jom. Parang tutulo ang bawat patak ng dugo sa isipan. Natigilan ang tatlo nang biglang lumapit si Aling Belen. Ang kanyang mga mata, tila nanunuot sa kaluluwa ng sino mang titignan niya. Hindi kumarap si Jom.
Pilit na nilalabanan ang kakaibang kaba na bumabalot sa dibdib. Sige na mga iho, pumasok na kayo. Mainit-init pa ang lugaw. Maraming sahog. Wala kayong ibang matitikman na kasing sarap nito. Nag-iisa lang sa baryo namin. Bagyang ngumiti si Ray, halatang natutokso. Pare, baka naman nag-iinarte lang yung mga taga rito. Baka hindi totoo yung sinasabi ng mga tao. Ray, huwag kang magpapadala. Hindi lahat ng pagkain ay dapat mong tikman. May dahilan kung bakit walang taga-baryo ang bumibili dito. Tahimik lang si Dodoy. Ngunit hindi pa rin niya maitago ang pagtulo ng laway sa amoy ng mainit na lugaw. Amoy pa lang siguradong magugutom ka na. Habang nag-uusap, napansin ni Jom na sa gilid ng karenderya may nakatabing malaking sako. May tumutulong likido mula rito, malapot at kulay pula. Tila hindi dugo ng hayop, kundi masyadong sariwa, parang dugo ng tao. Kagad niyang hinila si Tiboy. Itinuro ito ng pasimpleng senyas. Nakita rin ni Tiboy. Nagpalitan ng tingin, sabay kipit balikat na parang sinasabing tama ang kanilang hinala. Sumabat si Aling Belen. Narinig ang bulungan nila. Mga iho, huwag kayong mag-alala. Malinis at ligtas ang mga niluto ko. Lalong tumindig ang balahibo ni Jom. Hindi siya nagsalita. Bagkus ay hinila na lamang si Ray at Dodoy palayo. Kailangan na nating umalis. Baka kung ano pa mangyari dito. Naglakad sila ng mabilis palayo sa karenderya. Pero bago pa sila tuluyang nakalayo, sumilip muli si Jom. Nakita niyang may dalawang lalaki. May estranghero din. Ang pumasok sa karenderya at kagad umupo. Tuwang-tuwa si Aling Belen habang binibigyan sila ng pagkain. Habang naglalakad pabalik sa tabing dagat, hindi na nakapagpigil si Ray. Pare naman, baka nagkamali tayo. Kung totoo yung sinasabi ninyo, bakit ang daming kumakain dun? Wala namang nangyari sa kanila, di ba? Ray, hindi mo alam. Marami nang nawala dito. Mga turista, mga dayo. Madalas sila yung huling nakikitang kumakain sa karenderya ni Aling Belen. Hindi na sila nakakauwi. Tahimik si Dodoy. Sa unang pagkakataon na wala ang kanyang gana, ang tiyan na kanina ay kumakalam, ngayon ay nanglalamig na. Samantalang si Jom, muling nakaramdam ng bigat sa dibdib. Ang mga bilin ni Lola Bina, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan na mag-ingat lalong-lalo na sa pagkain. Sa pagbalik sa bahay sa tabing dagat, ramdam ng lahat na hindi na ito simpleng bakasyon. Sa hindi kalayuan, may mahinang tawa ang sumasabay sa hampas ng alon. Alam nila na mula to kay Aling Belen. Kinagabihan habang payapang nakaiga si Ray, Dodoy at Tiboy sa banig, hindi makatulog si Jom. Sa labas ng kubo nila Tiboy, malakas ang hampas ng alon, kasabay ng mahinang ugong ng hangin. Sa bawat pagdampi ng malamig na simoy sa kanyang balat, lalo lang itong kinikilabutan. Kagad napatingin sa liwanag ng buwan na tumatama sa alon. Sa hindi kalayuan, may anino siyang napansin. Isang tao na may buhat-buhat na sako. Dumaan ito sa gilid ng dagat, papunta sa direksyon ng baryo. Pare, gumising ka. May tao sa labas. May dalang sako, tignan mo. Dumungaw si Tiboy at nakita din ang nilalang. Ang lakad nito ay mabigat at nahihirapan. Parang pasan ang isang bangkay. Hindi nila makita ang muka dahil natatakpan ng ulap ang buwan. Ngunit ramdam nila, hindi ordinaryo ang dala nito. Hindi na nagdalawang isip si Jom. Kinalabit din si Ray at Dodoy. Pagkahawak niya sa balikat ni Dodoy, bigla itong nagising. Ano ba pare?
Anong oras pa lang oh? Anong kailangan mo? O bakit? Ano bang meron? Tignan niyo yung nilalang sa hindi kalayuan. Parang kakaiba eh. Mangingisda lang yan. Lambat o hindi kaya huling mga isda yung dala niyan? Hindi ganyan ang itsura ng bitbit ng mangingisda. Masyadong mabigat, masyadong tahimik. Nagpa siya silang sundan mula sa malayo. Lumabas ang 4 ng tahimik sa kubo. Ang buhangin ay malamig sa kanilang mga paa. At ang dagat ay wari nakikinig din sa kanilang bawat hakbang. Habang sinusundan ang nilalang, napansin nila na dumiretso ito sa isang makitid na landas, papunta sa likod ng karinderya ni Aling Belen. Pagkarating doon, tumigil ito at binaba ang sako. Doon sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, gumulong palabas ang nilalaman. Isang katawan ng lalaki. Sigurado sila na dayo ito. Mahahalata sa suot na hindi pangkaraniwan. Maputla. May malalaking hiwa sa braso. Napatakip ng bibig si Dodoy. Muntik nang mapasigaw si Ray. Bagamat matapang ay napatras din. Anak nang, totoo nga ang sinabi mo, Tiboy. Hindi sila nakagalaw nang biglang lumabas si Aling Belen mula sa likod ng karinderya. Nakasuot siya ng puting duster. Ang buhok ay nakalugay. Ang mga kuko ay mahaba. May bahid pa ng sariwang dugo. Yumuko ito. Nilapit ang kamay at inilubog sa sugat ng biktima. Doon nila nakita. Sinubo ni Aling Belen ang sariwang dugo. Parang sabaw na matagal niya nang inaantay. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid na parang may inaamoy. May matang naninilip. Kagad napayoko ang 4 at nagtago sa likod ng kawayan. Nanginginig na ang tuhod ni Dodoy. Pare, umuwi na tayo. Baka mamaya tayo yung isunod yan eh. Ngunit bago pa sila makalis, nakarinig sila ng mahinang tawa. Isang malamig na tawang dumiretso sa kanilang pandinig kahit walang gumagalaw sa paligid. At doon nila naisip, hindi ordinaryong tao si Aling Belen. Mabilis na kumabog ang dibdib ng 3 habang nakasilip sa likod ng mga kawayan. Si Jom, bagamat sanay sa bilin ni Lola Bina, hindi pa rin handa sa nasaksihan. Isang matandang babae na katulad ng isang halimaw kung kumilos, walang pakundangan kung sumipsip ng dugo ng tao. Muling yumuko si Aling Belen sa katawan ng kawawang turista. Subalit maya-maya ay tumigil siya. Itinaas ang ulo. Sininghot ang hangin at ngumisi. Alam ko, may mga buhay talaga na malapit. Sariwa, matamis. Nariyan lang sila. Bigla siyang lumingon sa direksyon na pinagtataguan nila Jom. Madilim ang paligid. Kahit maliwanag ang buwan, wari tinakpan ng alapaap ang kalangitan. Pare, alam niya. Alam niyang nandito tayo. Hinila sila ni Tiboy. Dahan-dahang umatras. Sinubukang hindi lumikha ng ingay. Ngunit sa isang maling hakbang ni Dudoy, nadurog ang tuyong kawayan sa ilalim ng kanyang paa. Tumigil si Aling Belen sa ginagawa. Tumawa ito ng malakas at mahaba. May bisita. Sa isang iglap hindi na siya naglakad, kundi tumalon ng napakataas. Diretso sa bubong ng karinderya. Ang mga kuko ay kumikislap sa liwanag ng buwan, parang mga pangil na handang tumagit. Kagad kumaripas ng takbo ang 4 pabalik ng bahay nila Tiboy. Ang buhangin humahalik sa kanilang mga paa, habang ang alon nakikiisa sa kaba ng bawat isa. Pare, ang bilis niya. Parang lumilipad, pare. Huwag kayong hihinto. May dala akong pangontra. Makakatulong to. Habang tumatakbo,
naririnig nila ang mga yabag sa itaas ng puno, kasabay ng nakakabinging huni ng mga paniki. Sa bawat kislap ng buwan, nakikita nilang nakasunod si Aling Belen, nakalundag mula sa bubong patungo sa kawayan, parang mabangis na pusa na naglalaro sa mga daga. Nang marating ang kubo, kaagad binuksan ni Tiboy ang pintuan. Pumasok silang lahat, hinihingal at kaagad sinara. Si Jom naman, ibinuhos ang asin sa mga bintana at pintuan. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang tunog ng kuko na kumikiskis sa bubong. Kasunod ang boses ni Aling Belen. Hindi kayo makakatakas. Naaamoy ko ang inyong tugo. Nagtago sila sa dilim habang nanginginig si Dodoy. Ano ba naman tong nangyayari sa atin? Paano na tayo? Ayoko pang mamatay. Magtiwala lang tayo. Hindi niya kayang pumasok dito ng basta-basta kung may asin at bawang. Pero hindi ibig sabihin nito, ligtas na tayo. Hahanap siya ng ibang paraan para lang makuha tayo. Sa labas tumigil ang tinig ni Aling Belen. Tahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng alon sa dalampasigan. Subalit alam nilang apat na hindi pa tapos ang gabi. Sa kabila ng katahimikan, ramdam nila na hindi pa umaalis si Aling Belen. Para bang nakadikit ang kanyang presensya sa mismong hangin at bumabalot sa bawat sulok ng kubo. Si Dodoy, nanginginig at pawis na pawis, nakasiksik sa dingding. Mga pare, hindi ko na kaya. Para ako mababaliw eh. Yung amoy parang patay na daga na pumapasok sa ilong ko eh. Labanan mo, Dodoy. Huwag kang magpapadala. Biglang umalingaw-ngaw ang tinig ni Aling Belen. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob ng kanilang isipan. Halika, Dodoy. Gutom ka, hindi ba? May mainit akong lugaw para sa'yo. Masarap. Malinamnam. Tikman mo. Napapitlag si Dodoy. Halos tumayo. Mabilis siyang pinigilan ni Ray. Hoy, wag kang lalabas. Naririnig mo lang yan sa isip mo. Kaso nga lang hindi doon natapos ang lahat. Ang tinig ay bumaling kay Ray. Ikaw naman, naaalala mo ba ang tatay mo? Sakitin, naghihirap. Pero kung sasama ka sa akin, mapapagaling siya. Lahat ng yaman, lahat ng lakas ay makukuha mo. Napalanok si Ray. Para bang may parte sa isipan niya na gustong maniwala, sapagkat kagad pinikit ang mga mata at tinakpan ng tenga. Hindi ang totoo. Tumigil ka. Si Jom, ramdam ang bigat ng boses sa paligid. Kinuha ang maliit na bote ng langis mula sa bag. Dinampot din ng bawang at asin. Tiboy, tulungan mo ko. Ilagay natin to sa sulok ng bahay. Kailangan palakasin natin ng proteksyon. Magkasabay nilang nilagyan ng asin ang mga bintana. Ipinatong ang bawang sa bawat sulok. Pagkatapos, binuksan ni Jom ang bote ng langis. Pinatak sa sahig. Pinaikot. Parang guwit na bilog. Pagkatapos gawin ng bagay na ito, biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na sigaw mula sa labas. Isang sigaw na puno ng galit at pagkagutom. Mga hangal, hindi niyo ko matatakasan. Sa oras na humina ang liwanag, sa oras na magkulang ang inyong bantay, kayo ang susunod na magiging putahe ko. Dumagungdong ang alon sa dagat. Lumakas ang hangin. Ang bubong ng kubo ay nag-ingay. Para bang pinaghihigante ng gabi ang pagtataboy nila sa nilalang. Ngunit sa kabila ng lahat, nakahinga sila ng maluwag. Alam nilang kahit papano, nakapaghanda sila. Subalit malinaw sa kanila na hindi magtatagal, muli silang susubukan ni Aling Belen.
Gabi pa rin ang mga oras na ito. Nakasiksik silang lahat sa loob ng kubo. Nakapako ang tingin sa dilim. Halos hindi makagalaw. Bawat kaluskos sa labas ay parang dagok sa kanilang dibdib. Ang amoy ng bawang at asin ay nangingibabaw sa hangin. Hindi nagbigay ginhawa, kundi lalo pang napaigting ng kaba. Wari ba? Higit na ikakagalit ng nilalang na nag-aabang. Muling sumingaw ang tinig. Ngayon hindi na ito bulong sa isipan. Malinaw, malakas, dumadagongdong mula sa bubungan. Huwag na kayong magtago. Walang asin, walang bawang, walang langis na makakapigil sa akin kung gugustuhin ko kayong pasukin. Sunod-sunod na dagundong ang yumanig sa bubong. Mabibigat na yapak. Tumatalon at pumapadyak. Wari pilit na binubutas ang pawid. Nagising ang mga magulang ni Tiboy sa ingay na tila nagbabantang guguhong langit. Diyos ko, anong nangyayari dito, Tiboy? Ano ba to? Nay, si Aling Belen ho. Kagad sumabat sa usapan ang kanyang ama. Nanlilisik ang mga mata. Wala ka talagang pinipili, Belen. Dito pa mismo sa pamamahay namin. Anong gagawin natin? Nandito na siya. Sa kabila ng takot ay tumindig si Jom. Maigpit at matigas ang boses niya. Huwag kayong bibigay. Lalaban tayo. Tiboy, hawakan mo ang sako ng asin. Ray, ikaw dito sa bawang. Doy, sindihan mo yung kalan. Bilisan mo! Kahit nanginginig kagad na kumilos, si Dodoy ay nagsindi ng apoy gamit ang uling at kahoy. Si Ray, kagad dinurog ang bawang, hinaluan ng langis. Si Tiboy ay maigpit din ang pagkakahawak sa sako ng asin. Lahat ng ito ay hinaluan ng langis. Sa isang iglap, bumagsak ang kalahati ng bubong. Napasigaw sina Tiboy at Ray. Mula sa guwang ng pawid, lumitaw ang anino ni Aling Belen. Maitim, payat, halos butot balat. Kumikinang ang kanyang mga mata na tila nagliliyab. Ang mga kuko ay mahabat matalim na parang sandata. Ngayon wala na kayong lakas. Sa akin na kayo. Bumagsak siya mula sa bubungan. Subalit mabilis si Jom. Binato ang hawak na mga pangontra sa katawan ni Aling Belen. Umusok ang balat nito at napatras. Sumigaw ng napakalakas. Mga walang iya kayo. Ikaw ang walang hiya, Belen. Mga bisita pa ng anak kong pinunteriya mo. Tay, Nay, pumasok na ho kayo ng kwarto. Kami na ho ang bahala dito. Hindi nag-aksaya ng oras si Ray. Hinagisan niya ng dinurog na bawang na may halong pangontrang langis ang muka ng nilalang. Muling umangil si Aling Belen. Tinakpan ang kanyang muka. Ngunit sa halip na umatras, lalo siyang nanggalaite. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Sa isang iglap hinawi niya ang mesa. Halos tamaan si Dodoy na kaagad na umatras. Mabilis namang kumilos si Tiboy. Binuhos ang kalating sako ng asin sa sahig. Isang pader na hadlang sa halimaw. Kasunod nito, isinaboy niya rin ang langis na pangontra. Nang dumikit ang paa ni Aling Belen sa asin, para siyang nakuryente. Napaigtad, napatras. Subalit hindi tuluyang lumisan. Dumungaw siya sa kanila. Ang mga mata ay nag-aalab sa puot at gutom. Makakatakas kayo ngayong gabi. Pero hindi nyo ako matatagalan. Sa susunod na buwan, sa susunod na gabi, sa susunod na mga araw, maaamoy ko pa rin kayo. Lagi niyong tatandaan yan. Sa isang iglap tumalon siya palabas ng bintana. Tumakbo papunta sa kadiliman. Naglaho siya doon sa lugar. Naiwan ang apat at hingal na hingal, pawisan at nanginginig. Sapagkat alam nila na hindi pa tapos ang lahat.
Pagkatapos ng malupit na sagupan, naupo ang 4 sa buhanginan malapit sa kubo nila Tiboy. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga paa. Dahan-dahang hinila ang buhangin at ang malamig na hangin ay nagbubunyi sa kaunting tagumpay. Halos ramdam ang bawat hampas ng dagat sa mga balat at sa bawat hininga, ramdam nito ang bigat ng kaganapan. Hindi ko na kayang ulitin to, grabe. Jom, parang mamamatay na tayo dun ah. Tama si Dodoy, yung lakas niya parang hindi tao eh. Si Jom ay nakatingin sa dagat. Hawak ang bote ng langis at asin. Malinaw sa kanyang mga mata ang kaba, pero may kasabay na determinasyon. Ramdam ang bigat ng responsibilidad sa mga balikat. Alam niyang hindi sila pwedeng bumitaw sa gitna ng panganib. Hindi tayo pwedeng tumakas. Kung aalis tayo ng walang laban, kahit sino pang tao magpunta dito, mabibiktima. Ang pinakamabisang gawin natin ay magplano ng maaga. Kailangan natin ng proteksyon. Mahalagang malaman din kung anong mga kainaan niya. Tahimik silang nag-isip. Bawat isa ay pinipigilan ang sariling takot. Hanggang sa muling nagsalita si Tiboy. Alam nyo, nung kabataan ko, nakita ko na ang mga yanggaw dito sa baryo. May mga paraan para mapigilan sila. Hindi basta makakatagos kung gagamitin ang mga lamang gamot, bawang, asin at langis. Pero kailangan maging matalino tayo. Hindi pwedeng sumunod na lang kaagad o baka mas mapahamak tayo kapag walang naisipang plano. Anong gagawin natin? Paano natin malalabanan yung isang nilalang na katulad nun? Una, kailangan nating gumawa ng bakod na panangga sa kubo. Asin sa bawat sulok, sa bawat bintana, langis lagyan din natin. Yun ang unang hakbang para hindi basta makapasok ang nilalang. At sa oras na makapasok siya sa lugar, kailangan natin mag-isip ng paraan na humina siya at doon natin siya mapapatay. Tahimik na nagplano ang 4. Sa bawat hakbang ramdam nila ang bigat ng responsibilidad na nakasalalay sa kanilang mga kamay. Hindi na lang ito simpleng bakasyon. Ito ay laban para sa buhay, laban para sa kinabukasan, at laban para sa mga susunod pang araw sa baryo. Kailangan din nating obserbahan siya. Bawat kilos niya, bawat galaw at pag-uugali. Dito natin matutuklasan kung paano maiiwasan o mapipigilan si Aling Belen. Mga pare, sana hindi tayo mamatay dito. Bagaman sa kabila ng takot, may maliwanag na katotohanan. Nagkakaisa sila. Sa unang pagkakataon, ramdam nilang hindi lang basta takot ang bumabalot sa bawat isa. May lakas din. Lakas ng loob, determinasyon at tiwala sa isa't isa. Ang buwan ay patuloy na sumisilip sa dalampasigan. Naglalarawan ng gabi na puno ng panganib, subalit may bahid ng pag-asa. Ang mga bituin, nakikinig sa kanilang mga plano at sa bawat hampas ng alon, naririnig din ang paalala na hindi pa tapos ang laban. Alam ko na, sa bukang liwayway, sisimulan natin ang susunod na hakbang. At sa oras na handa na tayo, himayin natin ang lihim niya at tatalunin siya. Sa malayong karinderya, naramdaman ni Aling Belen ang kislap ng liwanag mula sa baybayin. Alam niyang may nagbabantay sa kanya. May nakamasid sa dilim. At sa gabing yun, nagpasya siyang mag-intay, tahimik at maingat. Sumapit ang bukang liwayway. Ang 4 na magkakaibigan ay nakatayo sa gilid ng kubo. Bawat isa ay may hawak na armas. Sari-sariling paraan. Asin, bawang, lahat sila ay merong langis. Maliliit na kahoy na patusok ang dulo upang ipangdepensa. Ito na ang oras. Kailangan natin maging matalino at mabilis. Hindi lang lakas ang labanan dito. Kailangan din ng utak at puso. Handa na ako. Basta magkasama tayo, kaya natin to. Bigla nilang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin.
Sa isang iglap, lumitaw sa tabing dagat si Aling Belen. Ang mga kuko ay kumikislap sa talim. Ang mata ay nagliliyab sa galit at gutom. Hindi nyo maiiwasan ang kamatayan na dala ko. Tumalon siya patungo sa kubo. Mabilis na parang kidlat. Ngunit handa ang apat sa mga mangyayari. Si Jom ang unang kumilos. Ibinuhos ang asin sa harapan sa mga oras na lumapit ang nilalang. Napahinto si Aling Belen. Sumiklab ang kanyang balat dahil sa asin na may halong langis. Bagaman hindi siya sumusuko, tumatalon. Pinapakain ang kanyang galit sa paligid. Sige na Ray, sabuyan mo na! Kagad binato ni Ray ang dinurog na bawang na may langis. Tumigil si Aling Belen at napasigaw. Muli ring umatras at nagpakawala ng matalim na angil. Para bang nakakapagbuga ng lamig sa buong baybayin. Si Tiboy, matapang, humakbang sa gilid at hinagis ang langis sa buhanginan sa direksyon ng nilalang. Napalayo si Aling Belen ng kaunti. Ngayon na, magsama-sama tayo. Walang maghiwalay. Tumutok sila sa bawat hakbang niya, gamit ang kombinasyon ng mga pangontra. Sa bawat pagtama ay napapahina si Aling Belen. Sa bawat patak ng langis na sinusundan ng apoy mula sa maliit na kahoy, lalo siyang natatakot at napipigilan. Sa huling sandali, sumigaw si Jom. Hindi ka makakatakas, Aling Belen. Dito ka na mamamatay. Pinagsabay-sabay ang bawat pag-atake. Napilitang umatras palayo sa apat si Aling Belen. Bawat hakbang niya, sinusundan ng kombinasyon ng pangontra. Sa wakas, nakahinga ng maluwag ang magkakaibigan nang mawala si Aling Belen sa dilim. Narinig na lang nila ang napakalakas na angil na unti-unting humihina. Hindi ako makapaniwala. Nagawa natin. Oo, sabay-sabay tayo. Kung hindi tayo nagkaisa at nagtulungan, hindi natin siya matatalo. Ngayong alam nyo na, hindi lahat ng lihim ng baryo ay dapat binabalewala. Pero kung may pagkakaisa, kahit ang pinakamabangis na limaw, kaya nating pigilan. Huminga ng malalim si Jom habang nakatingin sa dagat. Ramdam niya ang lamig ng hangin. Ramdam din nila ang liwanag ng tagumpay. Tama nga si Lola Bina. Kailangan makinig palagi sa kutob, sapagkat yon ang unang babala ng ating damdamin. At higit sa lahat, kailangan natin ng tapang, pagkakaibigang magtutulak sa atin na manatiling buo hanggang sa huli. Sa tabing dagat, habang unti-unting sumisikat ang araw, nagpasya silang manatili pa sa baryo upang magpagaling, magpahinga, magnilay sa lahat ng pinagdaanan. Ang mga hampas ng alon ay tila nagpapaalala na ang kanilang sinapit hindi basta bakasyon lamang. Ito ay naging isang maigpit na laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. At ngayon sa kabila ng sugat at takot, hawak nila ang isang katotohanan. Sila ay nagtagumpay. Ang mga alon ay patuloy na humahampas sa buhangin, wari musika ng kalikasan na nagbubunyi sa kanilang katapangan. At sa dalampasigan, tahimik silang nagmasid sa unti-unting pagsilang ng liwanag. Isang panibagong simula, isang panibagong pag-asa na siyang gagabay sa susunod na hakbang. Dahil magmula rin ang araw na yon, hindi na nakita pa si Aling Belen. Ang kanyang kainan, hindi na muling natagpuan. Tuluyan na nagsara ang karenderya ng lugaw. Isang kainan na hindi ordinaryong potahe ang binibigay. Nailigtas ang mga dayo sa tapang at determinasyon na apat na magkakaibigan na nagbakasyon sa Capiz. Ang mga susunod na kwento mga kabayan ay marathon para hindi kayo mabitin. Huwag na nating patagalin pa, simulan na ang istorya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan
na itago na lang natin sa pangalang Noah. Taong 1999, Visayas. Lumaki si Noah sa pangangalaga ni Lolo Igo. Sa maliit nilang baryo, hindi na bago sa kanya ang kasakiman ni Kapitan Mauro. Bata pa lang siya, alam niya nang hindi patas ang pamamalakad. Mula sa pangingikil sa mga tao hanggang sa pangaagaw ng lupa. Lahat ay ginagawa ng kapitan para sa pansariling kapakanan. Isang hapon, habang naglalakad si Noah pauwi mula sa gubat, nakita niya ang mga tauhan ng kapitan sa tapat ng bahay. Hawak ng mga ito ang isang papel na may tatak ng munisipyo. Ano pong ginagawa niyo dito? May utos ang kapitan. Kailangan nang umalis ang lolo mo sa lupang to. Ano? Matagal na kami dito ah. Wala kayong karapatan na paalisin kami, no? Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Lolo Igo. Marahang lumakad palapit sa kanila. Bagamat mahina na matatag pa rin ang tindig. Sabihin mo sa kapitan nyo, hindi niya pagmamay-ari ang lupain. May kasulatan ako mula pa sa mga ninuno ko. Hindi natinag ang mga tauhan. Isa sa kanila ang lumapit kay Lolo Igo. Hinablot ang papel mula sa kanyang kamay. Ang sabi ng kapitan, wala nang bisa ang kahit anong kasulatan. Matapos ng kaganapan, umalis na ang mga tauhan. Hindi matanggap ni Noah ang sinapit nila. Kaso nga lang, wala din siyang magagawa. Isang araw habang pauwi si Noah mula sa gubat, natigilan siya nang makarinig ng malakas sa sigaw mula sa kanilang tahanan. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa lugar. Pagdating sa harapan ng kubo, tumambad ang nakakakilabot na tagpo. Si Lolo Igo, nakalohod sa lupa, duguan, habang nakatayo sa harapan niya si Kapitan Mauro at ang matabang alalay nito na si Ambo. Lolo! Wala siyang pakialam kung sino ang karap. Kagad nilapitan ng matanda at niyakap. Tinignan ng sugat sa noo at pisngi. Napakatigas ng ulo ng lolo mo, Noah. Ilang beses ko nang sinabi na umalis kayo rito. Pero nandito pa rin kayo. Ayaw niyo bang sumunod sa utos? Hindi sumagot si Noah. Sa halip ay tinignan ng kapitan. Puno ng galit ang mga mata. Kahit na, wala kang karapatan na saktan ng lolo ko. Bago pa makatayo ng maayos, sinipa siya ni Ambo sa tagiliran. Napalugmok siya sa lupa. Ramdam ang sakit na parang may sumisigaw sa loob ng kanyang katawan. Sinundan pa ito ng isang suntok sa kanyang muka, dahilan para lumabo ang paningin. Aba, matapang ka rin ha? Baka gusto mong ikaw naman yung sumunod sa lolo mo. Teka, kumalma ka, Ambo. Hayaan mo lang siya. Hinawakan niya ang buhok ni Noah at pilit na itinayo. Sa kabila ng sakit, pilit niyang binuksan ang mata. Nakita niya ang lolo na pilit ding bumabangon. Nanginginig ang mga kamay habang tinutukod ang sarili sa lupa. Apo, maawa kayo. Tama na. Aba, lakas ng lobong magsalita ah. Kung hindi ka lang sana nagbatigas, hindi tayo aabot sa ganito. Muling itinulak ang matanda, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Tumama ang ulo sa bato. Tama na. Tama na, maawa kayo sa amin. Muli siyang sinikmuraan ni Ambo hanggang sa nawalan ng malay si Noah. Matapos ng pananakit ni Mauro at Ambo, tinigil nila ang ginagawa. Naiwan si Noah at ang kanyang lolo sa lupa. Parehong nangihina at halos hindi na makagalaw. Ito na ang huling babala para sa inyo. Sa susunod, tutuluyan namin kayo. Lumakad na papalayo ang kapitan kasama ang alalay. Paulit-ulit silang tumatawa hanggang sa unti-unting naglaho sa dilim.
Habang nakandusay sa lupa, may malamig na hangin ang dumampi sa mukha ni Noah. Kinabukasan, nanatili si Noah sa bahay habang nagpapahinga si Lolo Igo. Halos hindi makatulog buong gabi sa sakit ng katawan at bigat ng kalooban. Sa bawat paghugot ng hininga, paulit-ulit niyang naaalala ang ginawang kalupitan ni Kapitan Mauro at Ambo. Hindi niya napigilan ng sarili. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa likuran, sa may kakahuyan kung saan siya madalas magpupunta kung gusto niyang mapag-isa. Naupo sa ilalim ng isang punong kahoy, maigpit na hinawakan ang damuhang nasa kanyang palad. Ano ba naman to? Kailan ba matatapos yung paghihirap namin? Wala na nga kaming laban, inahalipos na pa kami. Napatigil siya sa pagsasalita. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumampi sa kanyang muka. Napansin niya, may gumagalaw sa maliit na punso malapit sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahang bumukas ang butas nito. Mula doon lumabas ang isang kakaibang nilalang. Pulang duwende. Maliit lang ang sukat nito, pero nakatitig sa kanya. Bakit ka nandito? At saka, nararamdaman ko ang galit sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Noah. Tatakbo sana pero hindi maigalaw ang katawan. Ngumiti ang duwende. Naglakad papalapit sa kanya. Pwede mo kong tawaging pula. Napukaw mo ang aking atensyon dahil sa matinding galit. Anong nais mong mangyari? Sabihin mo sa akin. Napatahimik si Noah. Hindi siya sigurado kung panaginip ba ang lahat ng ito o totoong may duwende sa harapan. Sa pagkakataong iyon, wala siyang ibang inisip kung hindi hangaring makapagigante sa mga taong umape sa kanila. Gusto kong maging malakas. Ayoko natatakot na lang palagi eh. Gusto ko ipagtanggol yung lolo ko. Pero hindi nga lang yung lolo ko eh. Yung buong baryo, kasi lahat kami inaapi dito eh. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa rason mo. Basta merong galit at pag-iigante, akong bahala. Mula sa maliit na kamay ng elemento, lumabas ang pulang bato. Kumikislap kahit tirik pa ang araw. Gamitin mo ang bagay na to sa mga nais mong gawin. Lalabas ang tunay na lakas ng bato kapag handa ka na. Inabot ni Noah ang maliit na pulang bato. Nang lumapat ito sa kanyang palad, naramdaman ang mainit na enerhiya, dumadaloy papasok sa katawan. Kung sakaling merong kang katanungan o kailangan mo ng tulong, sambitin mo lang ang pangalang pula. Darating ako. Hindi na nakapagsalita si Noah. Ibinaling ang tingin sa bato na nasa kamay. Pag-angat niya ng tingin upang kausapin muli ang pulang duwende, wala na ito. Naglaho na parang bula. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam pa niya ang kakaibang init sa katawan. Ano bang nangyayari? Totoo ba to? Magmula ng araw na yon ay hindi na mapakali si Noah. Paulit-ulit niyang iniisip kung totoo ba ang nangyari o isang panaginip lang. Ngunit sa tuwing hawak niya ang pulang bato, ramdam niya ang kakaibang sigla. Isang pakiramdam na hindi pa nararanasan noon pa man. Maliwanag pa ang araw nang muling dumating si Ambo sa baryo kasama ang 2 tauhan ni Kapitan Mauro. Nakita niya rin ang nakahandusay na matanda, si Manong Rene. Matandang namumuhay mag-isa matapos pumanaw ang pamilya. Nakasubsob sa alikabok, hawak ang tagiliran habang nanginginig sa sakit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng kapitan? Magbigay ka ng pera. Kapag hindi ka nakapagbigay, may parusa. Itinaas ni Ambo ang kahoy, handang ipagpatuloy ang pananakit sa matanda.
Kaso nga lang bago pa ito bumagsak, isang kamay ang pumigil dito. Tama na. Wala na nga laban yung matanda tapos ginaganyan nyo pa. Aba, ayos ka rin ah. Nandito na naman tong batang nagmamatapang. Hindi ka ba nadala sa nangyari kahapon? Nanlilisik ang mata ni Noah. Maigpit ang pagkakahawak sa pamalo ni Ambo. Hindi na ako papayag kung patuloy niyong aalipinin ang mga tao dito. Tumawa lamang si Ambo. Hindi seneryoso ang sinabi ni Noah. O sige nga, sabihin mo sa akin, Ulupong. Anong magagawa mo? Isang malakas sa suntok ang pinakawalan ni Ambo sa sikmura ni Noah. Napatras ang bata. Halos mapalhod sa lupa sa sakit. Pinahid niya ang dugo sa labi. Lahat ng galit ay nagtipon-tipon sa kanyang dibdib. Walang katarungan. Ang kasakiman ng kapitan. Ang pananakit kay Lolo Igo. Lahat ng ito ay nagpatong-patong na. Dito niya naalala ang sinabi ng duwende. Sa pagitan ng kanyang hingal, pinikit ang kanyang mga mata. Marahang binigkas ang salitang sinabi sa kanya ng duwende. Pula, kailangan kita. Lumitaw sa harapan ng pulang duwende. Siya lamang ang nakakakita dito. Kasabay niyan, nag-init ang binigay na pulang bato sa kanya. Kinuyom niya ito sa kanyang palad. Dumaloy ang isang matinding enerhiya sa kanyang katawan. Nagmulat siya ng mata. Pakiramdam niya ay napalitan ng lakas ang pagod. Ang maapdi na suntok, nawala na parang bula. Muling sumugod si Ambo. Nagbabalak na bigyan si Noah ng isa pang malakas na atake. Kaso nga lang sa pagkakataong ito ay mabilis na umilag si Noah. Sa isang galaw, agad niyang hinawakan ng bisig ni Ambo at hinila parap. Sabay sipa ng napakalakas sa dibdib ng lalaki. Aba, talagang pinupuno mo ko ha? Muling sumugod si Ambo. Kaso nga lang sa bawat suntok na pinapakawalan, madaling naiiwasan ni Noah. Bumuelo ng atake ang bata. Malakas sa suntok ang binitawan at tumama sa panga ni Ambo. Nagpagulong-gulong si Ambo sa lupa. Napuno ng alikabok ang damit. Hindi na siya makatingin ng diretsyo kay Noah. Aray ko, ano bang nangyari? Sinubukan niyang bumangon. Lumitaw ang pulang duwende sa bandang tenga ni Noah. May binulong sa kanya. Tapusin mo na. Huwag mo na hayaang makabangon. Sige! Kusang gumalaw ang katawan ni Noah. Sa isang iglap ay lumapit siya kay Ambo. Maigpit na hinawakan ng kanyang balikat. Hindi alam ni Ambo kung bakit. Kaso nga lang bigla siyang nanghina. Hindi mo na kailangan bumalik dito. Kapag nakita kitang nananakit uli ng mga tao, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Muling tinadyakan ni Noah ang tiyan ni Ambo. Napasigaw ito sa sakit. Tuluyang natumba sa lupa. Nang makita ng dalawang tauhan ng sinapit ng kanilang kasama, dali-dali silang tumakbo palayo. Magbabanta pa sana si Ambo pero hindi na tinuloy. Tumakbo siya papalayo sa lugar. Gasgas ang katawan, duguan ang labi. Naiwan si Noah mag-isa. Hinihingal pero hindi nararamdaman ang sakit. Ang pulang duwende ay unti-unting nawala sa kanyang paningin. Pero patuloy niyang naririnig ang boses nito. Nagamit mo ang lakas. Sige lang, ipagpatuloy mo lang bata. Napatingin si Noah sa hawak na pulang bato. Patuloy na nagtataka kung totoo ba ang lahat ng naganap. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Pero sa unang pagkakataon, hindi na nakakaramdam ng takot. Matapos ang kaganapan, lalong nang galaiti sa galit sa Kapitan Mauro. Ang balitang natalo ng isang bata ang kanang kamay. Kumalat sa buong baryo ang balita. Isang bagay na hindi kailanman matatanggap ng kapitan. Ang maramdaman ng mga tao
na merong magtatanggol sa kanya na may pag-asang lumaban. Hindi makakapayag ang kapitan na mawala ang takot sa kanyang nasasakupan. Kinabukasan, kasabay ng matinding sikat ng araw, sumugod si Kapitan Mauro sa baryo kasama ang 4 na tauhan. Dumiretso sila sa bahay ni Aling Marta, isang buntis na babae, asawa ng mangingisda na hindi nakabayad ng pangingikil. Sinipa ng kapitan ng tahanan dahilan upang mapasigaw si Aling Marta na noon ay nakahiga sa papag. Kapitan, ano pong kailangan niyo? Lumapit sa Kapitan Mauro habang may hawak na latigo. Pumasok ang lahat ng tauhan sa loob ng bahay. Sabihin mo sa akin, nasa nakasawa mo? Ay, wala po, nasa laot, naghahanap ng huli. Malakas sa sampalang tumama sa mukha ni Aling Marta, dahilan para bumagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa tiyan, nanginginig sa takot. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala akong pakialam kung paano kayo nabubuhay. Ang gusto ko lang, yung pera, ibigay niyo sa akin. Nangingilid ang luha ni Aling Marta. Pilit na pinapaliwanag na wala silang pera, na wala pang nauhuling isda ang asawa. Kaso nga lang hindi to pinakinggan ng kapitan. Hinila niya sa buhok si Aling Marta, dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Bawa po kayo, nagtatalang tao po ako. Tumawa ng malakas si Kapitan Mauro. Sa pakiramdam niya, masarap pahirapan ang isang taong walang laban. Eh di mas lalo kitang pahihirapan para hindi na mabuhay ang anak mo. Muling pinalo ng kapitan ng latigo si Aling Maura. Paulit-ulit na sumisigaw si Aling Marta, nanghingi ng tulong sa mga tao. Kaso nga lang walang naglakas ng loob na sumaklolo. Lahat ng kapitbahay ay tahimik na nakasilip sa mga bintana, natatakot na madamay sa kaganapan. Matapos ang ilang minutong pananakit, itinulak ni Mauro si Aling Marta pabagsak sa sahig. Kapag hindi pa kayo nagbayad sa susunod, mas malala ang aabutin nyo. Walang nagawa si Aling Marta kung hindi umiyak habang pinapanood ang pag-alis ng mga tauhan ni Mauro. Pagsapit ng dilim, dumating si Noah sa baryo matapos manggaling sa agubatan. Bitbit niya ang ilang panggatong at isang supot ng prutas para kay Lolo Igo. Ngunit pagbalik niya ng tahanan, natigilan siya dahil bukas ang pintuan. Binilisan niya ang pagakbang. Lolo? Lolo? Walang sumasagot. Wala sa papag si Lolo Igo. Wala rin sa likod ng bahay. Nasaan ba to si Lolo? Lolo, nasaan ka ba? Ramdam niya ang kilabot sa buong lugar. Paglabas niya ng tahanan, isang kapitbayang lumapit sa kanya. Halos hindi makatingin ng diretsyo. Noah, kinuha na mga tauhan ni Kapitan Mauro ang lolo mo. Hindi namin alam kung saan dinala eh. Basta kinuha siya eh. Hindi na nagaksaya ng oras si Noah. Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng bahay, sa tapat ng punso, kung saan nakatagpo ang pulang duwende. Pula, magpakita ka sa akin. Muling lumitaw ang pulang duwende sa harapan. Anong kailangan mo? Kinuha nila si Lolo Igo. Hindi ko alam kung saan dinala. Tulungan mo kung hanapin siya. Hawakan mo ang pulang bato. Itoon ang isipan sa iyong lolo. Hinigpitan ni Noah ang pagkakahawak sa pulang bato. Lahat ng katangian ng kanyang lolo ay inalala. Mula sa mahinang tinig, ang mabagal na paglalakad, ang init ng kamay kapag tumatama sa kanyang ulo. Dumaloy ang kakaibang enerhiya mula sa mutya. Sumulpot ang isang imahe sa kanyang isipan. Madilim ang buong paligid. Nakahandusay si Lolo Igo. Maigpit ang pagkakagapos sa mga kamay. May pasa ang buong katawan. Nanginginig sa lamig. Alam ko na.
Alam ko na kung nasan siya. Sa likod ng malaking kamalig ni Kapitan Mauro, malapit sa lumang gilingan naroon ng kanyang lolo. Pagkarating niya sa lugar ay naging maingat si Noah. Iniiwasan na makakuha ng atensyon ng mga bantay. Lumapit siya sa bukas sa bintana at sumilip sa loob. Tama ang kanyang hinala. Naroon si Lolo Igo. Nakasandal sa dingding. Hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Noah. Huminga ng malalim at bumulong. Pula, kailangan ko ng tulong mo. Muli niyang naramdaman ang pagdaloy ng enerhiya sa mutya. Naging mas matalas ang pandinig. Mas bumilis ang kilos. Isang bantay ang nasa harapan ng pintuan. Bago pa ito makakilos, mabilis sa sumunggab si Noah mula sa likuran at tinamaan ito sa batok, dahilan para mawalan ng malay. Dito na siya nakapasok kung saan kinulong ang lolo. Dahan-dahang iminulat ni Lolo Igo ang mga mata. Nang makita ang apo, bagyang lumiwanag ang muka, pero halata ang pagod at sakit sa kanyang katawan. Noah! Tinanggal ang lubid sa mga kamay. Inalalayan upang makatayo. Lolo, lakasan niyo po yung loob niyo ha. Kailangan nating umalis dito. Bagamat nangihina, pilit niyang inipon ang natitirang lakas upang sumunod sa lolo. Maingat silang lumabas ng kamalig. Kaso nga lang bago pa sila makalayo, isang bantay ang nakakita sa kanila. Napatingin si Noah. Kaso nga lang wala siyang oras upang makipaglaban. Mas mahalaga ang kaligtasan ng lolo. Hindi mo siya kailangang akayin. Buhatin mo. Hindi ka rin nag-iisip. Hindi nagtagal narating nila ang tahanan. Kaagad inalalayan ni Noah ang lolo sa papag. Maingat niyang pinunasan ang mga sugat ng matanda. Habang ginagawa niya ito, pinagmamasdan siya ni Lolo Igo. Bagyang nakangiti kahit nangihina pa ang katawan. Maraming salamat, Apo. Pero kahit nakaalis tayo doon, siguradong babalikan nila tayo. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Magagawan po natin yan ng paraan. Sa gilid ng bintana, pinagmamasdan sila ng pulang duwende. Unti-unti nang nagbabago ang pag-uugali nito. Kilala ang mga pulang duwende bilang tuso, masama, at puro sakit ang nais ipabatid. Makalipas ang ilang araw, kumalat sa buong baryo ang ginawa ni Kapitan Mauro at Ambo. Namuo ang galit sa taong bayan, kaso nga lang wala silang lakas ng loob upang lumaban. Matagal nang nakabaon sa kanilang puso't isipan ng takot, subalit hindi ito hadlang kay Noah. Hindi na siya ang dating bata na walang laban. Ngayong hawak niya ang pinagkaloob ng pulang duwende. Gagamitin niya ang katangian nito para tumulong sa iba. Sa gitna ng baryo muling nagpakita si Mauro at Ambo kasama ang maraming tauhan. Nakatayo sa harapan ng mga tao. Buong-buo ang kumpiyansa na sila ang pinakamakapangyarihan sa buong lugar. Walang sino man ang pwedeng tumaliwas. Kung may nagbabalak, lumapit kayo. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang niyo. Naglakad si Noah papalapit sa kanila habang nakakuyom ang pulang mutya sa kanyang kamao. Natahimik ang lahat. Natatakot sa ginagawa ni Noah dahil lahat sila ay madadamay. Ikaw na naman? Aba, hindi porket nakachamba ka noon, magagawa mo uli. Marahang lumapit si Ambo at Mauro sa kanya. Pula, alam mo na ang gagawin. Mula sa paningin ni Noah, bumagal ang pagkilos ng mga kalaban. Alam na alam niya kung paanong kukontrahin ang mga ito. Iniwasan niya si Ambo bago pa tamaan ng kahoy sa muka. Sinipa niya ang tuhod ni Ambo, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Kinuha niya ang hawak na pamalo. Ito ang ginamit upang hampasin ang batok ni Ambo. Humarap siya kay Mauro na hawak naman ng latigo
Paulit-ulit na hinahampas si Noah. Kaso nga lang, hindi tumatama ang kapitan. Madali niyang naiiwasan ng bawat palo hanggang sa buong puwersa niyang ibinato ang kahoy. Tumama ito sa ulo ni Mauro. Napatigil ang kapitan. Hindi siya makapaniwala sa nagaganap. Lahat ng tao ay natahimik. Ang mga kinakatakutan nila, duguan, nakahandusay sa lupa ang iba. Si Noah ay hinihingal man, ngunit matatag na nakatayo sa harapan ng lahat. Magsasalita pa sana ang kapitan, kaso nga lang natigilan ito. Tinitigan niya si Noah. Kitang-kita niya ang pulang duwende, nakatitig ng masama sa kanya. Pumapasok ang bawat salita sa kanyang isipan. Sa oras na bumalik kayo dito, papatayin kita at lahat ng mga kasama mo. Matapos ng kaganapang iyon, laking gulat ng buong baryo dahil biglang nagbago ang ugali ng kapitan. Naging patas, tinutulungan ang lahat ng nangangailangan sa isip ng buong baryo dahil ito sa kagagawan ni Noah. Ngunit sa paningin ni Noah, palagi niyang nakikita ang pulang duwende. Nasa balikat ni Mauro o Ambo, nakabantay, at isang maling galaw lang ng dalawa, siguradong mapaparusahan sila. Ang pulang duwende na inuudyokan siya na gumawa ng masama, manakit ng kapwa. Nagbago. Ito ang naging katuwang niya upang protektahan ang buong baryo. Tunay ngang ang isang mabuting puso ay kayang baguhin kahit ang pinakamasamang elemento, ang pinakamasamang nilalang, o kahit ang pinakamapanakit na kulay ng duwende, ang kulay pula. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sibal. Taong 1985, Cotabato. Lumad na taga-Samar si Sibal, pero napilitang lumipat para asikasuhin ang naiwang lupain ng mga magulang sa isang liblib na sityo ng Cotabato. Pagkarating niya roon, pinagtinginan pa ng mga tao dahil sa magarang suot. Nasa daan pa lang ay pinagtulungan na ng mga kawatan. Hinubaran, ninakaw ang lahat ng alahas pati na rin ang perang dala. Nang mga sandaling ito, hindi niya alam kung saan na lamang pupulutin. Ngunit sa kabutihang palad, naraan siya sa isang taong may malasakit. Iho, pagpasensyaan mo na ang tahanan kong ito. Sa hirap ng buhay, nagtiis na lamang sa barong-barong ha. Pero kahit papano maayos pa naman. Merong pagkain dyan sa mesa. Kanin niya na kaninang umaga pa. May kape din kung gusto mo. Huwag ka na magtanong kung anong ulam dahil matagal na akong hindi nakakakain ng ganyan. Ako nga pala si Mang Amid. Anong pangalan mo? Wika ng matanda. Nagpakilala bilang Mang Amid. Isinuot muna ni Sibal ang binigay nitong damit. Pagkatapos ay nangingi ng gamot para sa sugatang kamay. Napasabak sa suntukan para sana iligtas ang sarili. Kaso nga lang naisahan pa rin ng mga kawatan. Mukhang galing ka sa syudad. Halata sa tindig mo. Huwag ka nang magtaka kung halamang gamot ang maibibigay ko sa'yo. Hindi uso rito ang ibang uri ng medisina. Halaman ang nagsisilbing lunas namin. Mabisa naman. Wala pang masamang epekto sa katawan. Habang hinahanda ni Mang Amid ang mga halamang gagawing gamot, nagtaka si Sibal nang mapansin ang bawat sulok ng tahanan. Maraming maliliit na bote sa tabi, mga ugat at sanga at kung ano-anong kahoy, mga dahon, at ang nakakaagaw ng pansin ang mga patalim. Manong, nangangaso po ba kayo mga ngatay? Ang dami niyong patalim. Tanong ni Sibal. Sinulya pa ng matanda ang mga patalim sa sulok. Tumawa ito at saka sumagot. Wala sa nabanggit. Pero pwede rin kasi ang ginagawa ko, manghuhuli,
Mga ngatay, hindi nga lang hayop. Kumunot ang noo ni Sibal. Bigla ring kinabahan dahil minsang naikwento ng yumaong ama kung gaano karami ang masasamang loob sa lugar. Pabalik-balik na ang tatay niya rito at may ilang beses pang kamuntikang pagkaisahan. Ay nako, pasensya na kung ibang naisip mo sa sinabi ko ha. Pero nagkakamali ka ng intindi. Hindi ako mamamatay tao kagaya ng naririnig mo. Pero tama ka naman, marami ng kasong patayan sa lugar na ito. Pero hindi yun ang tinutukoy ko. Siguro naman, nakarating na sa pandinig mo ang tungkol sa mga aswang, hindi ba? Ang mga nilalang na ito ang tinutugis ko. Kinakatay para mahinto ang kasamaan. Naniwala naman si Sibal, lalo na nang makita ang anting-anting na nakasabit sa leg nito. Meron din sa sulok ng tahanan. Pasensya na po kayo sa naisip ko. Hindi lang maiwasan eh. Dayo kasi. Oo nga pala, ano bang sadya mo rito? Yung ganyang itsura kasi parang malabong tumungtong sa ganitong klaseng lugar. Alagad ka ba ng batas? Nandito ka ba kasi naghahanap ng mga masamang loob? Ay hindi naman po. Nabili kasi ng angka namin ng lupa malapit dito. Sumakabilang buhay na mga magulang ko, kaya ako naiwan para mag-asikaso. Ang totoo, hindi pa ako nakakarating sa dapat puntahan eh. Hinarang kaagad ako ng mga tulisan. Nako, hindi na bago ang ganyang kaso rito. Marami talagang loko-loko. Kapag nakakita ng taong may suot na mamahalin, susundan para pagnakawan. Yung mga negosyante nga iba yung pag-iingat ng ginagawa para makaligtas sa mga tulisan. Ano, wala bang tinira sa'yo? Wala po. Damit, pera, alahas, lahat kinuha. Binugbog pa ako. Akala ko nga mamamatay ako eh. Mabuti napadaan kayo, maraming salamat to. Walang anuman, iho. Nga pala, kumain ka na. Kanina pa ang tanghalian baka sa mukha mo ang gutom mo. Pagtiyagaan mo na lang kung anong meron sa mesa. Habang kumakain, sinamantala ni Sibal ang pagkakataon na pagmasdan ng matanda. Magaan ang pakikitungo nito. Wala siyang nararamdamang panganib. At kahit barong-barong lang ang tahanan ay maayos naman. Pagkatapos niya sapag ay nagpaalam na. Sinamahan na rin siya ni Mang Amid sa pag-aalala na baka pagkaisahan na naman ng mga tao roon, lalong-lalo na bago ang muka. Malapit lang sa tahanan ng matanda ang lupaing pagmamay-ari ng angkan. Ilang minutong lakaran lang. Pagdating doon, napailing si Sibal dahil nagmistulang kagubatan ang hekta-hektaryang lupa. Walang malinis na bahagi bukod sa daan. Iho, hindi ko alam na ito pala ang pagmamay-ari nyo. Ilang taon na nakalipas magmula nung huli kong napansin na merong dumalaw. Ano ba ang plano mo? Sa laki ng lupa, pwede ka magpatayo ng kung ano-ano. Kaso nga lang, mahirap ang estado ng pamumuhay dito sa lugar Anong balak mo? Ay, pasensya na marami akong tanong. Natahimik si Sibal. Napaisip sa tanong ng matanda. Pumarito siya na walang ideya kung ano ba ang gagawin sa lupa. Ang sinabi lang ng yumaong ama, asikasuhin ito. Walang malinaw na utos. Wala ring kapatid na mapagtatanungan. Siguro ibebenta ko na lang ho. Hindi ko naman gusto magnegosyo O kahit manatili sa lugar na to. May buhay kasi ko sa amin Kung sa bagay, kahit ako nga na taga rito minsan naiisip na mag-ibang lugar. Kaso wala namang mapupuntahan. Sinuri nila ang buong lupain. Makalipas ang ilang sandaling paglilibot, bumalik sila sa tahanan ni Mang Amid. Bilang bisita, naupo lamang sa bakuran si Sibal. Nagkakape habang tinatanaw ang kapatagan sa harapan. Aligaga naman si Mang Amid sa mga gawain. Paglipas sa mga minuto, napansin ni Sibal ang isang lalaki na mabilis ang paglalakad pero sa sandaling napatingin sa kanya ay biglang huminto. Akala niya nagkataon lang, ngunit nakakailang ang pagtitig kahit nasa malayo. Akmang lalapit na sana,
Nagmamadali siyang tumayo at pumasok ng tahanan. Tumigil ang lalaki at nagpatuloy sa paglakad. Hindi niya alam kung anong meron, pero dama ang pagiging kabado. Iho, may nakita ka bang tao sa paligid? Parang may napansin kasi ko eh. Wika ni Mang Amid. Kakagaling lang nito sa likod ng bahay. Meron po. Pero umalis din kaagad eh. Dumaan po siya dun Tumingin pa nga dito eh. Ganun ba? Iyo, mas mabuti siguro. Huwag ka munang lumabas o maglakad-lakad kahit sabihin pang malapit lang. May mga bagay na mahirap paniwalaan. Alam mo naman ang tungkol sa aswang, hindi ba? Sa lugar na ito maraming ganyan. Kung saan-saan sumusulpot. Wala ka namang ibang kakilala rito, ano? Mas mainam na dumito ka na lang sa bahay. Ako nang bahala sa'yo. Kinakabahan si Sibal habang pinapakinggan ang sinasabi ni Mang Amid. Gaano po ba kalala yung sitwasyon dito kung aswang ang pag-uusapan? Nako, hindi na mabilang ang kaso ng pambibiktima. Iba't ibang lahi ang naglipa na. Iba't iba ang tawag ng sikmura. Merong kumakain ng lamang loob ng tao. Meron namang sayop. Minsan pa nga, nagkakasabay ng pagsalakay eh. Nako, iilan lamang ito sa nangyayari kung alam mo lang. Napabuntong hininga si Sibal. Palihim na nagdasal na sana'y walang masamang mangyari habang nasa lugar, lalo na ang kaligtasan laban sa aswang. Pagsapit ng gabi na iwan si Sibal, sumaglit sa tindahan si Mang Amid dahil nagkulang sa pangangailangan. Habang inaantay ang pagbalik ng matanda, napansin niya ang anino ng tao sa hindi kalayuan. Kahit madilim sa bahaging iyon, malinaw na merong nagtatago sa mayayabong na damo. Una niyang naisip, marahil aso o anumang hayop dahil gumagapang. Pero nang tumagal, meron ng kasamang matinding pag-alingasaw. Tumaas ang balahibo. Nagsara na lamang ng mga bintana at pintuan. Hindi rin maiwasang bumitbit ng patalim. Makalipas ang ilang sandali, hindi siya mapalagay dahil sa bubong ay merong kumakalampag. Nakatayo lamang habang tinitignan ang tagpi-tagping yerong nayuyupi. Hindi nagtagal, meron ng malakas na pag-angil. Pinagpawisan si Sibal. Nangangatog na rin ang mga tuhod habang pinapakinggan ang kababalagan. Ngunit nagulat na lang din ang biglang mawala. Hindi siya kaagad kumilos sa pag-aakalang nasa tabi lamang ang nilalang. Pero nang marinig ang boses ni Mang Amid, nabuhayan siya ng loob. Sibal, iyo, nandyan ka ba sa loob? Ayos ka lang ba? Malayo pa lang nakasigaw na ang matanda. Tinignan ng paligid habang papalapit ng tahanan. Dali-dali siyang pumasok at hinanap si Sibal. Diyos ko, ano nangyari? Meron bang dumating habang wala ako? Meron po. Akala ko nga makakapasok eh. Nakasampa sa bubong eh. Kamunti ka nang bumigay. Aswang po ba yun? Tama ka, iho. Wala namang ibang mambibiktima dito kung hindi mga aswang. Nakakainis. Talagang tsumitsyempo kung kailan wala ako. Pangalawa na yan, Sibal. Mag-ingat ka dahil ikaw ang pakay nila. Bago ka lang sa lugar na ito, kaya mainit ka sa mata nila. Teka Mang Amid. Hindi ba marami kayong kalaman sa pagpuksa ng aswang? Bakit hindi nyo nalang patayin? Natatakot na po kasi ko eh. Napabuntong hininga si Mang Amid. Kumuha ng patalim at saka nagmamadaling lumabas. Nagbilin muna ng salita kay Sibal bago tuluyang umalis. Yan naman talaga ang gagawin ko eh. Maghintay ka dyan. Dadaling ko ang ulo ng aswang na yon. Baka pwede ko pang maabutan eh. Tumango na lamang si Sibal, pero muling kinabahan dahil mag-isa na lamang uli. Nagtago na lamang siya malapit sa lagayan ng patalim para kung sakali ay merong madadampot na panlaban. Sa kabutiang palad, walang nangyari. Nakabalik din ang matanda pagkalipas ng ilang sandali. Magdamag na nag-abang si Mang Amid.
Hindi rin makampante dahil ito pa lang ang unang pagkakataon na maranasan ang ganitong sitwasyon kapag merong bisita. Walang aswang na nagkukusang lumapit sa kanyang tahanan. Hindi kagaya ngayon. Hindi rin maiwasang mapaisip sa katauhan ni Cebal. Sa katunayan, nakita niya ang binata sa terminal. Lumuwas siya sa lungsod ng kapatid at tamang nagpang-abot sa babaan. Doon pa lamang, nararamdaman niya na ang kakaibang enerhiya ng binata. Isinawalang bahala na lang dahil hindi ito kilala. Hanggang sa napadpad sa kanyang tirahan, napapaisip kung nagkataon lang ba ang lahat. Wala naman sigurong atraso yung taong to sa isang aswang. Bagong dating lang dito sa lugar. Pero bakit natipuan kaagad ng nilalang? Hindi kaya lapitin si Cebal? Kinabukasan, bumalik si Cebal sa lupain para matignan muli. Hindi niya kasama si Mang Amid dahil meron itong inaasikasong ibang bagay. Nanghiram na lamang siya ng patalim, pinabauna ng lana, ang bilin ng matanda. Kung kukulo ang likido, posibleng merong aswang sa paligid. Inabala ni Cebal ang sarili sa pagtatabas ng damo at pamumutol ng mga kahoy. Naisip na ring linisin para maging kaaya-ayang tignan kung sakaling makahanap ng bibili. Sa kalagitnaan ng gawain may lumitaw na lalaki. Nagtaka ang binata. Hindi napansin kung saan dumaan. Basta na lamang nakatayo sa kanyang likuran. Natumba pa pagkatapos mawala ng balanse sa gulat. Manong, magandang araw ho. Anong kailangan nyo? Tanong ni Cebal. Hindi magawang ituwid ang pananalita. Lalo na nang mapansing basa ang tela na pinagbalutan ng bigay na lana. Dito pa lamang may hinala na siya. Ngumiti lamang ang matanda sabay iwas ng tingin. Nagtungo ito sa kabilang dulo kung saan merong bato na pwedeng upuan. Tahimik niyang pinagmamasdan. May tatanong po ba kayo? Manong, naliligaw ka po ba? Pasensya na rin po kung di ko masasagot ng tanong nyo. Hindi ako taga rito eh. Wika ni Cebal. Sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Nakatingin lang ang lalaki. Walang balak na magsalita. Nailang siya. Hindi maintindihan ang biglaang pagbigat ng pakiramdam. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan niya ang mga gamit sa tabi. Napagtantong naubos na ang laman ng bote. Basang-basa ang balot. Napatitig siya sa lalaki. Kalaunan ay nagmamadaling tumakbo palayo. Sumusunod ito pero naglalakad lang. Kabadong-kabado ang binata. Malapit na siya sa tahanan ni Mang Amid pero nakasunod pa rin. Hingal na hingal si Cebal pagdating sa bakuran ng bahay. Laking gulat ng paglingon. Wala na ang lalaki. Sakto namang kakarating lang ni Mang Amid galing sa sariling lakad. Nang maramdaman nito ang takot ng binata, alam niya na ang nangyari. Sinundan ka? Ay sandali. Titignan ko baka nasa paligid pa. Huwag kang sumunod. Matapos magbitbit ng itak, dumiretso sa dinaanan si Cebal. Tinignang mabuti ang paligid. Kahit ang masukal na bahagi ay sinilip. Nakarating na lamang siya sa lupain ng binata pero walang naabutang aswang. Tumambay roon ng ilang sandali hanggang sa mapadaan ang kakilala. Paring Amid, magandang araw. Kanina ka pa ba riyan? Doon kasi nakasalubong ko yung lalaki na dating sinasabing aswang. Matagal ko na siyang hindi napansin dito sa lugar. Pero ngayon nagpakita uli. Hindi kaya naghahanap ng mabibiktima? Wika ni Mang Cardo. Lalaki, sino naman? Marami ng usap-usapan dito eh. Sino ba doon? Yung bang lalaki na bigla-bigla na lang lumalapit. Tapos dati, naglalako pa nga ng saging eh. Kahit ayaw bumili, inaalok. Iniiwan pa yung prutas. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya talaga ang nakita ko, kahit umiwas pa ng tingin eh. Sa paglalarawan ni Mang Cardo,
May ideya na si Mang Amid kung sino ang lalaking tinutukoy. Ito ang dating bali-balitang aswang na nangyayanggaw sa pamamagitan ng pag-alok ng pagkain. Hindi nahuli dahil nang magsimula ang usap-usapan sa lugar, kagad siyang lumisan. Naalala ko na. Aba talaga bumalik siya. Maraming taon na nakalipas nung huli siyang nakita sa lugar natin. Akala siguro wala nang makakaalala eh. Pare Ricardo, saan mo siya eksakto nakasalubong? Baka maabutan ko pa. Sa palagay ko hindi mo na maaabutan. Pagtingin ko na wala ka agad eh. Napakabilis ng kilos. Pare mag-iingat ka. Manunugis ka pa naman. Baka ikaw ang unang punteryahin ng lalaking yon. Sabihan ko na nga rin ng iba para alam nila at makaiwas. Napabuntong hininga na lamang si Mang Amid. Sumabay na sa kaibigan sa pag-uwi. Habang nagpapalipas ng oras sa bakuran, hindi maiwasang mapaisip sa nilalang. Nabulabog din na magsalita si Sibal. Ang lalim po ng iniisip nyo ah. Pwede ba kayo maistorbo sandali? Magtatanong lang po sana kung saan pwedeng ibenta ang lupa. Ayoko na magtagal dito, Manong. Pakiramdam ko sa paglipas sa mga araw mas lalo ko nasa peligro eh. Nandito lang sana ako para asikasuhin ang lupay ng aking mga magulang. Pwede kitang matulungan. May kakilala ako naghahanap ng lupa nung nakaraang buwan. Baka hindi pa nabibili. Sibal, pasensya ka na kung ganito ang sitwasyon ah. May iba pala tayo. Huwag mong mamasamay ng tanong ko. Wala ka namang nakaalitang tawa no? Yung lalaki na biglang lumapit sa'yo. Hindi mo ba siya kilala? Hindi po eh. Nagulat na nga lang din ako nang makita siya nakatayo sa likod ko. At saka, wala naman po ako nakaalitang tao. Bakit po pala? Naisip ko lang na baka kilala mo yung lalaki. Pasensya ka na. Inakala ko kasi na sinusundan ka. Nagkataon na sabay talaga kayong dumating dito. Pero naging malinaw naman nung nakausap ko si Paring Cardo. Nakita niya yung lalaki at nakilala. Dati na yung nagpupunta dito eh. Huwag mong mamasamain ha. Sinabi ko lang ang nasa isip ko. O siya, magpahinga na tayo, gabi na. Bukas sasamahan kita sa kakilala ko. Baka sakaling mabili yung lupa mo. Makalipas lamang ang ilang oras mula sa pagkakaiga. Nagising si Mang Amid nang maamoy ang samyo ng nilalang. Dali-dali siyang nagtungo sa kusina para kumuha ng itak. Binitbit ang bote ng lana at saka dahan-dahang lumabas. Nakita kagad ni Mang Amid ang aswang. Nakatingin sa bintana kung saan malapit na natutulog si Sibal. Nagkarga ng orasyon para malingat ang paningin ng nilalang. Pagkatapos ay dahan-dahang nilapitan. Walang pagdadalawang isip na tinaga. Umangil. Nagwala ang nilalang. Tumilapon din siya nang matamaan ng atake. Pagbangon ay muling sumalakay, ngunit mabilis na nakabawi ang halimaw. Naging mano-mano ang laban nang hindi mahagilap ni Mang Amid kung saan nahulog ang dalang itak. Nahirapan ng matanda sa pakikipaglaban. Malaki ang pangangatawan ng nilalang. Maliksi ang kilos. Kung saan siya iilag, palaging nasusundan ng kalmot. Ang ingay ng sagupaan ay gumising kay Sibal. Pagsilip sa bintana, kagad napasigaw nang makita ang nilalang. Naagaw ang atensyon ng nilalang. Siya naman ang pinagbalingan. Mabuti na lang madaling nakabangon si Mang Amid. Napigilan ang tangkang paglapit. Iho, iabot mo yung itak. Bilisan mo, kunin mo. Muling tumilapon si Mang Amid. Dali-dali ding bumangon para mapigilan ang atake ng nilalang. Buong lakas niyang inambahan at hindi pinakawalan kahit nahihirapan sa pangangalmot nito. Sibal, bilisan mo. Nandyan lang sa tabi ng lutuan na baka patalim. Bilisan mo, nasan ba tong batang to? Sa kabilang banda na blanko ang isipan ni Sibal. Hindi alam kung ano ang pinunta sa kusina. Tumitingin sa mga patalim
pero hindi magawang dumampot. Ilang ulit nang tumawag si Mang Amid, ngunit nawawala siya sa sarili. Lumabas ang binata na walang bitbit. Akin na, Belen. Iho, nasa ng itak? Ang sabi ko, kumuha ka. Bakit wala kang dala? Dito na tuluyang nakawala ang nilalang. Tatakbo na sana ito papalayo sa lugar, ngunit nahawakan ni Mang Amid ang paa. Dito na bumalik sa ulirat ang binata. Kumuha ng bote ng lana at saka isinaboy sa nilalang. Nagwala ito. Umangil lang napakalakas. Ayun, nandun yung itak. Bilisan mo si Bal. Ihagis mo sa akin. Wika ni Mang Amid. Tinaga niya ang aswang. Paulit-ulit upang masiguradong malagutan ng hininga. Hindi nagtagal, wala na itong buhay. Nakahandusay na lamang sa lupa. Wakwak ang tiyan. Sisibala sa kabilang banda. Hindi makatingin. Nasusuka sa nakabalandrang katawan. Kagad namang inasikaso ni Mang Amid ang pagliligpit nito. Dinala sa kalagitnaan ng mismong lupain ng binata. Naghukay at doon sinunog. Pagkatapos ng ilang oras, nang maging abo ang katawan ay tinabunan ng lupa, tinambakan ng mga dahon at sanga ng kahoy. Samantala, tahimik lang si Sibal habang pinapanood ang ginagawa ng matanda. Sa isip nito, hindi siya makapaniwala na ang pagsadya sa lugar makakasaksi ng pangyayaring halos ikapahamak. Hanggang sa mga sandaling ito, sariwang nakikita sa isipan ang buong kaganapan, lalong-lalo na ang muka at pag-angil ng aswang. Iho, mas malalim pa sa hinukay ko yung nasa isip mo ah. Alam kong nabigla ka sa mga nangyayari. Pasensya ka na. Kung magtatagal ka pa sa lugar na ito, posibleng maranasan at masaksiyan muli ang ganito. Pero ipapayo ko, umuwi ka na sa lalong madaling panahon. Malapit na rin ako umalis dito eh. Bukas na bukas sasamahan kita sa mga lakad mo para maasikaso kagad ang lupang ibebenta. Oho, ganun nga po talaga Manong. Hindi na talaga ako magtatagal sa lugar na to. Kapag nabenta ko ang lupa, aalis na ako Manong. Mamamatay ako dito eh. Yan ang pinakatama mong gagawin. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Mas mabuti nang umiwas para makasigurado tayo. Kinabukasan, inasikaso nila ang paghahanap ng bibili ng lupa. Kaso nga lang walang may gusto ng lugar. Matapos ng lahat ng kaganapan ay bumalik sila sa tahanan. Ang huling desisyon ni Sibal, bumalik na lamang sa pinanggalingan. Nagkaroon pa ng problema dahil walang pamasahe. Ninakaw ang lahat pagdating niya sa lugar. Huwag mo nang alalahanin yan. Meron pa akong naitabi rito. Baka magkasya pa para makauwi ka. Hindi pwede ang tumanggi ah. Kakailanganin mo to. Bayaran mo ako kapag nakabenta ka na. Sa kabilang sityo lang naman din ako lilipat. Madaling hanapin dahil maraming nakakakilala sa akin. Mag-iingat ka sa biyahe, iho. Kung maaari, kalimutan na rin ang nasaksiyang kaganapan para mawala ang takot mo. Pasensya ka na talaga kung itong naabutan mo sa lugar ah. At sigurado ako, mabebenta mo rin yung lupa mo pagdating ng panahon. Taon ang lumipas. Naibenta ni Amid ang lupa, pero hindi na siya muling bumalik sa lugar. Pinaasikaso na lamang sa ibang tao ang lahat ng kailangan. Hinanap niya si Mang Amid sa sinabing sityo. Maswerte ang binata. Mabilis niyang nakita kung nasaan ang matanda. Tinulungan niya ito sa panibagong buhay. Binigyan ng lupang matitirhan at maliit na negosyo. Malaki ang pagpapasalamat niya kay Mang Amid. Kung hindi dahil sa matandang ito, malamang patay na siya at nabiktima ng aswang. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila. Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng marahuyo. Nung una medyo nagdududa pa sa bisa ng marahuyo natin pero
nung napatunayan yung bisa, sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa Maracuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na-hospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng Maracuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na-hospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. We have 2 colors available, glossy black and brown. Kung interesado kayo dito sa Maracuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, paki-search na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.